Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa araw na ito ay sisimulan nating paksahin ang ikalawang digmaan na naganap sa panahon ng mga Quraysh at ng mga Muslim kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ikalawang digmaan na ito ay tinawag itong Battle of Uhud. So, this is the part 1 of Battle of Uhud, pero napakahalaga sa atin na inaalam muna natin kung bakit nagkakaroon sila ng digmaan o bakit nagkakaroon ng labanan ang mga hindi mananampalataya, hindi lang ang mga Quraysh, kalaban ang mga Muslim. In Battle of Uhud, nakaraan, in Battle of Badar, inalam natin ang mga dahilan. So ano kaya ang dahilan ng Battle of Uhud kung bakit nagkaroon ito ng digmaan? Paksahin natin ang mga mahalagang halimbawa lamang o mga mahalagang dahilan o reason sa Battle of Uhud, at alam natin ang pinakabuod o pinakapunto o sentro ng reason dito ay palaging nasa mga Quraysh. Una, ang dahilan ng mga Quraysh na kailangan na nilang makipagpatayan, makipaglaban sa mga kamusliman, do or die, ay dahil hindi nila matanggap ang pagkatalo nila sa Battle of Badar. Hindi nila ito matatanggap. Bakit? Can you imagine ang mga Quraysh ay kilalang kilala ito na mandirigma, matatapang, kompleto sa sandata, dahil sa kanilang mayayaman na sitwasyon, katayuan, kaya nilang bumili ng mga kagamitan, even na pinakamahal noon na armor, kaya nilang bilhin. Meaning, kumpleto sila sa gamit. Tapos, dalubhasa sila sa pakikipagdigmaan o bihasa, at marami ang bilang nila laban sa mga Muslim. Pero sila ay nabigo na kung saan napakakonti ng mga Muslim, ay natalo sila at walang masyadong sandata ang mga Muslim. At ito ay nagbigay sa kanila ng malaking panghahamak sa kanilang pakiramdam, kahihiyan, hindi nila ito matatanggap. Isa ito sa dahilan kung bakit gusto nilang gumanti sa mga kamusliman. Umiral ang pride, meaning, umiral ang pride. Hindi nila matatanggap ito. Isa pa sa nagparandam sa kanila ng kahirapan, kahihiyan, ay marami pa ang nabihag sa kanila na pagkatapos ay ipinatubos pa ng mga Muslim sa mga Quraysh. Lalo itong nagpabigat sa kanilang pakiramdam na hindi nila ito matatanggap, makakayanan, maliban talagang makaganti sila. Ang masakit dito ay pagkatapos silang tubusin ay nag-e-embrace pa o yumayakap sa Islam, ang kanilang mga tinutubos, either pupunta mo ng Madina, then baka babalik sa Madina, mag-embrace, o pagkatubos hindi na aalis ng Madina, mag-embrace. At lalong hindi nila matanggap na ang mga kanilang mga pinuno, mararangal para sa kanilang pinuno, matataas, matatayog, kinikilala, ginagalang, nangamatay sa Battle of Badar. Kaya ang reason ng Battle of Uhud ay hindi nila matatanggap ang kanilang pagkabigo, pagkamatay ng mga pinuno, ang mga nasamsam na mga prison of war, mayroon ding mga nangamatay na himaliban sa mga pinuno at marami ang sugatan. Kaya naman sa panahon yaon, ang lugar ng Makkah, ang mga tao, bawat bahay ay mayroong nananangis at nagdadalamhati.
Isa yan sa dahilan kung bakit gusto nilang makaganti sa mga Muslim. Kailangan magkaroon ng isa pang digmaan na kailangan nilang makaganti. At actually, sabi natin nakaraan, may mga namanata o nanumpa o nangako na hindi sila maliligo hanggat hindi sila makaganti sa mga Muslim. So palagay natin, yung mga Baitul of Sawik, no, nakapatay silang dalawang Muslim, baka yun, pwede nang maligo yun. Paano yung mga hindi pa nakaganti? Isang taon itong hindi maliligo because almost 1 year ito, magaganap ang Baitul of Uhud. So matagal silang hindi maliligo. So in this situation, gusto nilang makaganti talaga. Pero hindi kami maliligo, hindi kami makaganti. Ganun sila sakit sa kanila ang nangyari. That's why itong si Ikrimah, anak ni Abu Jahal, Safwan ibn Umayyah, ang anak ni Umayyah ibn Khalaf na naging amo ni Bilal radiyallahu an. Abu Sufyan, ito ay manugang ni Utbah bin Rabia na asawa ni Hind at si Abdullah ibn Rabia. Itong apat na ito ang nagpasimuno upang lumaban sa mga Muslim. Sila ay nag-usap ang apat na ito na kung paano nila aakayin ang mga tao para labanan ang mga Muslim. So in this situation, inipon nila kinabukasan ang mga tao at sila ay nagsalitang ng napakatamis sa mga tao. Hinalungkat nila ang mga nakaraan sa Baitul of Badar, mga kanilang magkamag-anak, kanilang mga ama, na kung saan pinatay, ang mga binihag, pagkatapos ay tinubos, pagkatapos ay yumakap sa Islam, nagsalita silang napakatamis na tumagos sa puso ng mga taong Quraysh at inanyayaan nilang makipaglaban muli sa mga Muslim at sila naman ay umagri. Sa panahong yaon, alam natin, nailusot ni Abu Sufyan ang kanyang kalakal before the Battle of Badar. Diba? Yun ang mission talaga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba, pero nakalampas sila. Ang kanilang dala, alam natin, ito'y malaking kayamanan, 50,000 dirham. Ang dala ni Abu Sufyan noon at mayroon siyang dalang kamilyo na 1,000. Yun ang mga nagdadalang kalakal, dami ha. Ibig sabihin, malaking pera ang 50,000 dirham. Milyon-milyong pera ito. Sa panahon na yun, kinkokorbet mo sa pera natin. So, hindi na ito ibinigay ni Abu Sufyan. Instead na ibalik sa mga tao ang kanilang mga sharing dito, sa kalakal na ito, dahil ang boy sa Makkah ay nagsishare ka ng iyong salapi, bibili ng kalakal, pagkatapos titinda, ibabalik ang pera mo na may kita. So, kinausap na lamang nila ang mga tao na sinabi nila, yung mga pera natin na gustong samsamin ng mga Muslim, wag na nating ibalik sa tao. Dahil lalaban tayo, kailangan natin ng mga sandata na mga mapupwersa. Dahil ang mga ibang sandata natin sa Baitul of Badar, nakuha nila. So magkukulang tayo sa sandata. Kung papayag kayo, sabi nila, itong apat na ito, ibili natin ito ng mga kagamitan natin. Para pagdating ng digmaan, mapersa tayo at mapersa ang mga gamit natin. May mga armor tayo, sangka sa katawan at sa ulo, hindi tayo basta-basta mapapatay. So of course, sino ba naman tao ang gusto niyang mamatay? That's why ang mga tao ay umagri na ibili ito ng mga espada na matatalim, ibili ito ng mga pana, ng mga sibat, especially armor. Mahal yun. Kung harap at likod, ma-armor tapos para may helmet pa rito, mahal yan. Pagkatapos kung kulang sa kabayo, bibili silang mga kabayo at kung kulang pa sa kamelyo, bibili bilang pagkain at sasakyan din ng mga kamelyo. So in this situation, wala kasi ganoon sa Makkah kundi kalakal. So bibili nila ang mga lugar na ito, ang mga tao na gusto makipaglaban sa mga Muslim ay pumayag. Alam niyo ba, bago pa ito sinabi ng mga Quraysh, inireveal na ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagugugol sila ng kayamanan para lamang labanan muli ang mga mananampalataya. Allahu Akbar. That is a miracle ayah. After the Battle of Badar, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 8, verse 36, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Pasayunfikuna thumma takunu alayhim hasara. Thumma yuglabuna walladina kafaru illa jahannam yuhsyarun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, after Battle of Badar to, hindi pa ginagawa nila Abu Sufyan to. Pero nangyari. This is a miracle ayah.
Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi ang lahat ng bagay, nakaraan, darating at inaharap. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang mga hindi sasampalataya o sumasampalataya ay gugugol sila ng kanilang kayamanan upang hadlangan ang mga tao sa matuwid na landas, sa palandas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila'y patuloy na gugugol nito, subalit sa hulian nito ay magdudulot ito ng dalamhati sa kanila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga hindi mananampalataya ay titipunin sila sa impyernong apoy. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, nangyari na. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagugugol sila upang patayin ang mga Muslim, upang wala nang pumasok sa mga Muslim, walang mag-embrace sa mga Muslim, ngunit ang totoo, ang paggugol nilang ito'y kabibigo ng mga taong ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung may mamatay sa kanila na hindi mag-Muslim, sila'y sama-saming susunugin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong apoy. And this ayah, chapter 8, verse 36, one of the miracle of ayah of Quran na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi pa man nangyayari o hinaharap, ay alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito'y nangyari sa panahon na ito. Another reason kung bakit magkakaroon ng Battle of Uhud because of religion. Hindi nila matatanggap na ang reliyon ng kanilang ninuno ay mali. Hindi nila matatanggap na ang reliyon ng kanilang ninuno ay hamakin ng reliyon na dala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ipinakita nila sa mga tao na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tandisang sinalungat at hindi iginalang rirespeto ang reliyon ng kanyang lolo at mga ninuno. Dahil lumitaw dito ang reliyon ng kanilang mga ninuno ay reliyon ng mga Quraysh, mali rin pala ang mga ninuno ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumilitaw na siya ay sumuway, sumalungat sa kanyang mga ninuno. Linalason nila ang mga tao. Pinapakita na ang reliyon ni Muhammad ay tama, ang atin mali, anila. Kung mananatili at mananaig ang reliyon ni Muhammad, magiging kawawa lang tayong lahat. Malalagay tayo sa kahirapan at pagkakawatak-watak sapagkat ang reliyon niya ay nagtuturo ng pagkakawatak-watak. Katulad na nangyari sa atin na naging kalaban pa natin mismo ang ating mga pamilya, mga anak, mga kapatid, mga magulang. Ito ang itinuro ng reliyon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga tao ito, talagang nilalason nila ang mga tao. Pero hindi nila alam, napakaganda ng aral sa Islam. Kung bakit lamang nangyayari yun, hindi nila ito naiintindihan. Pero later, mag-i-embrace ang mga yan, maiintindihan din nila. Alhamdulillah. So one of the reason ay religion. Hindi nila kayang tanggapin na mahamak ang mga ninuno ng nauna na ang reliyon nila ay reliyon na daladala ng mga taong Quraysh na ito. At isa pang dahilan, ang ekonomiya. Dahil na sabi natin nakaraan, ito ang pinaka-importante sa kanila. Ekonomiya ang nagbigay ng lalong pagkaligalig at pagkabalisa sa mga Quraysh. Yaong kanilang mga kalakal. Dahil, paano nga naman sila mabubuhay pa kung hinahadlangan sila ng mga Muslim na makapangalakal at ito ang sentro ng kanilang kabuhayan. At alam natin nung nakaraan, nasamsam, yung daladala ni Safwan ibn Umayyah, tumakas sila. Yung guide nila nag-embrace. Sila nagsatakbuhan, niwan lahat ng kalakal, nakuha ng Muslim. In this situation, pinangambaan nila ito ng labis, si Battle of Sawik, di ba? Pinagtatapon nila yung lugam na nangyari sa mga datilas or barley at mga gamit nilang iba, tinapon doon dahil para makatakbo ng magaan yung mga sasakyan ni Abu Sufyan. Nakuha din ng mga Muslim yon. So in this situation, iniisip nila, paano pa sila mabubuhay? Kung kahit saan sila dumadaan ay hinaharangan sila ng mga kamusliman dahil ang kalakal na kanilang pinupuntahan ay dadaan at dadaan ka sa Madina, either na malayo sa Madina o malapit sa Madina, abay dadaan ka dyan. Kaya kapag nalaman ng mga Muslim, kukunin lang ang kanilang mga kalakal. Ito ang lubos na nagbigay ng pagkaligalig sa kanila na paano pa sila ngayon mabubuhay kung hindi pa sila makikipagpatayan sa mga Muslim at kapag napatay nila ang mga Muslim, magiging madali, magiging malaya ang pangangalakal ng mga ito. That's why, ang mga tao ay nakumbinsi na sila ay makipaglaban sa mga Muslim ng sama-sama upang sa ganon, higit sa lahat ang kanilang mga kalakal ay maging magaan ang kanilang maging magaan muli ang paghahanap buhay ng mga taong ito. Actually, ang mga taong ito ay humingi pa ng tulong sa labas ng
Makkah. Sila ay humingi ng tulong sa labas ng Makkah. Kung ang mga labas ng Makkah sa mga kapanig nila, kaalyado nila, ay hindi tutulong sa pagkipagpatayan, kahit tumulong man lang ng mga sasakyan, mga kagamitan, ay sapat na ito para sa mga Quraysh. Meaning lumapit din sila sa labas ng Makkah upang humingi ng tulong ang mga Quraysh. At tumulong naman ang kanilang mga kaalyado, sapagkat ito'y kanilang mga kaalyado ay tinulungan ito. Ang mga Banu Kinana, ang mga Banu Tihama, tumulong sila. Ang iba sumama para makipagpatayan at tumulong pa ng mga kagamitan at masasakyan. Ang iba hindi sumama pero nagbigay sila ng mga gamit at masasakyan. So all in all, nabuo ang mga taong ito na hindi mananampalataya kasamang Quraysh, sila ay mayroon 3,000. So 3,000 ang sasalakay ngayon sa Madina. Ang dahilan, alam na natin. Political also. Ayaw din nila na manaig ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kapag siya nanaig, magiging under sila, hindi rin nila matatanggap yan. Political, economic, religion, at pride ang pinakadahilan kung bakit makikipagpatayan sila ng sapilitan sa mga kamusliman. So in this situation, ang mga ito ay naghanda. Nakabili sila ng mga gamit. Actually, ang mayroong armor dito, mahal yung armor dito sa panahon ito, 700 ang mayroong armor. Ay ito, pag tinaga mo ito, wala, tumatalbog lang espada mo kahit gaano pa katalim yan. Tapos meron din sila sa likod. Tapos may balot din sa ulo. O, di ba? Yung isang pinatay na Saba, mata nga lang nakalitaw niya, pero napatay niya yon. Di ba? O ito, paano ito? Puro balot din sila, 700 ito. Mga balot ito. So in this situation, meron silang 700 na may armor, mamahal nito, remember at takip ito sa ulo, meron sila. Meron din sila na 200 na bihasa sa kabayo. Meaning magagaling silang makipaglaban abang nakakabayo. At ito alam natin ay pinamumunuan ngayon ni Khalid ibn Walid. Radiyallahu an, hindi pa siya Muslim dito. So magagaling ito, alam natin si Khalid ibn Walid. Pag nakakabayo yan, lalo magaling yan, hindi mo kaya. Kahit 1,000 kayo, kaya pasukin ito. Kahit ilang libo kayo, kaya niyang pumasok ang kabayo niya. Ganun kagaling ang mga ito pag nakasakay ng kabayo. Khalid ibn Walid sa 200 mga kabayong bihasa talaga sa pagkikipagdigman habang nakakabayo ay pamumunuan nito ni Khalid ibn Walid. At of course, malayo ang paglalakbay na ito, Madina to Makkah, at kung sila'y 3,000, kailangan nila ng maraming kamelyo. Ang sabi sa ibang report, dala nila 3,000 kamelyo, sabi nila sa ibang report, dodoble yan dahil pagbalik pa nila, paano? Sabi nila 6,000 kamelyo ang dala nila. Sabi sa ibang report, 8,000 kamelyo ang dala nila, maliban sa mga sinasakyan ng iba. Dahil ang iba, kabayo at kamelyo sinasakyan nila. So in this situation, maraming kamelyo ang dala nila. Talagang do or die na, inubos na nila almost ang kanilang kayamanan, no? Alhamdulillah. So in this situation, nagsama pa sila ng babae. Nagsama pa sila ng babae. Na kung saan, 15 babae ang kasama nila dito. At kilalang kilala na babae dito na kasama si Hind, asawa ni Abu Sufyan. Na kung saan ama niya si Utbah ibn Rabia, namatay sa Barasa, tiyuhin niya at kapatid niya. Kaya gigil na gigil dito si Hind, asawa ni Abu Sufyan, na kung saan ay siya ang kumuha dito kay Wasi, na kung saan ay patayin niya lamang si Hamsa na nakapatay sa kanyang ama at kanyang tiyuhin, na kung saan ay patayin ito ni Wasi. At pag siya ito'y napatay ay bubuksan ito ni Hind ang kanyang katawan upang kagatin ang atay itong ni Hamsa radiyallahu an. Galit talaga na galit ito. So sumama ang mga babaeng ito. At nangako sila na kapag sila ay natagumpay ay paliligayahin nila sa banig ang kanilang mga asawa. Pero sinama ito mayroon pang ibang rason. Mayroong benefits para sa kanilang mga lalaki na sinama nila ang kanilang mga asawa. Una, kapag sila ay tumakbo, hahamakin sila. Meaning, ng mga babae ito, hahamakin ang mga Quraysh. At sasabihin na hindi sila makakatabi sa kanila. At hahamakin. At sa Quraysh, tradisyon ang hindi mo pwedeng hamakin ang isang lalaki. Katulad ng nangyari sa Battle of Badar, alam natin, hinahamak lang doon. Yung mga hindi dapat sumama, nakasama dahil mga duwag, ginawang mga bakla, magsaya ka, magpabango ka. So nahahamak sila, hindi matatanggap yon. Kultura, tradisyon nila na hindi pwedeng hamakin. Nagiging duwag sila. That's why, kung tatakbo ang mga Quraysh, ito ang magbibigay sa kanila na para pabalikan sila dahil sa pamamagitan ng hahamakin sila. Pag ginamak sila, mapipilitan sila bumalik.
That is the reason kung bakit nagsama sila ng babae. Number 2, para magbigay ng tapang sa kanila. Paano sila mabibigyan ng tapang? Dahil i-remind sila ng mga babaeng ito na kapag kayo ay nabigo, naging duwag, tumakbo, tumakas, napatay, magiging samsam kami ng mga Muslim na yan, maaaring kami maging alipin o maging asawa nila. Kaya magiging matapang sila, hindi nila pababayaan mangyayari yun, lalaban sila ng buong katapangan at kabayanihan para sa kanila. At ito ay pamumunuan ni Abu Sufyan. Ang general na pinuno dito ay si Abu Sufyan. In the right flank, pamumunuan nito ni Khalid ibn Walid. In the left flank, si Ikrimah na anak ni Abu Jahal. Actually, nag-Muslim din ang parehong ito. Lahat itong tatlong ito, nag-Muslim lahat ang tatlong ito. By the will of Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanilang bandera ay ipinagkatiwala sa mga Abduddar. Meanwhile, hindi nila alam na si Al-Abbas ay Muslim na. Diba? Nag-Muslim yan bago dalawang report eh. Nung siya ay tutubusin niya ang kanyang sarili kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, palihim akong Muslim. O sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung Muslim ka, ang alam nakakaalam. Labas lang ako, umahatol dito ang loob. Kung tutubusin mo sarili mo, magkakaroon ka ng reward. Kaya alas bantala kung Muslim ka. At doon ay nagsyahada din siya dahil yung kayamanan ng ibinaon nila, alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At doon malinaw na nag-Muslim siya. At pinabalik siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Bakit siya pinabalik sa Makkah at hindi manatili sa Madina? O kaya pakuha yung pamilya niya. O kaya balikan yung pamilya niya, pumunta ng Madina. Pero hindi yun pinayagan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya ay itinalaga niya sa Makkah at huwag niyang sasabihin ng pagmumuslim niya dahil ang plano ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay maging espiya niya si Al-Abbas doon sa Makkah. In this situation, walang nakakaalam sa mga Quraysh na si Al-Abbas ay Muslim radiyallahu an, pero natutulugan nila. That's why hindi nila sinama ito. Natutulugan nila na parang nag-Muslim ito. So in this situation, minanmanan ng todo-todo ni Al-Abbas ang kilos ng lahat ng mga ito. Ilan sila, anong sasakyan nila, anong kagamitan nila, ilan ang nakabalot ng armor, ilan ang kamelyo nila, anong oras sila umalis o aalis, inalam niya lahat. Hindi mo na siya nag-report kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago siya nag-report, nung nakita niya na lahat, napag-aralan niya na lahat, at umalis na sila Abu Sufyan, lumabas na ng Makkah, at saka niya inutusan ang isang tao na hindi nabanggit kung anong pangalan, but there's a possibility, maraming alipin ito, isa sa alipin niya ang inutusan niya, at alam natin may mga alipin siyang nag-embrace ng Islam, tulad ng binugbog noon ni Abu Lahab. Diba? Nandun ang asawa niya ni Al-Abbas habang ito ay nandoon sa prison of war sa Madina, at pinagtanggol ito ng asawa ni Al-Abbas radiyallahu an. So in this situation, inutusan niya ang isa sa kanyang alipin na magaling sa kabayo. Magaling magpatakbo. Kaya niya abutin ang Makkah to Madina sa loob ng 3 araw. Alam natin ang paglalakbay sa Madina at Makkah, this is almost 400 to 500 kilometers. Kung talagang normal ang lakad, 2 weeks. Kung medyo mabilis, 1 week. Ang pinakamabilis ay 3 days, tulad ni Damdam noon, no? Nag-report siya kay Damdam, no? Inarang na sila Abu Sufyan sa Madina, alos sa Madina yun. 3 days nakuha niya rin yung Makkah, itong si Damdam na nag-report sa Makkah. So 3 days din nakuha niya ito sa Madina. So in this situation, hindi kailangan kasi magmadali ni Al-Abbas eh. Bakit? Hindi naman magmamadali sa pagpunta sa Madina to eh. Of course, marami sila, daan-daan lang ang lakad. Hindi katulad, ni Abu Sufyan yun, mga Quraysh, hindi katulad nito, na wala itong kailangan magpakatay-katay pa siya sa pagpunta sa Madina, kundi paspasan para ihatid yung ginawang sulat ni Al-Abbas. Gumawa siya ng sulat at ipinadala niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So ito ay nakarating sa loob ng 3 araw at sa Cuba, doon niya natagpuan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam itong inutusan ni Al-Abbas at inabot niya ang sulat kay Prophet sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga Quraysh na ito. And then, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bigay mo kay Ubay bin Ka'b radiyallahu an. O binigay niya, bakit? Hindi naman marunong magbasa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh. Kaya ibinigay niya ito kay Ubay bin Ka'b radiyallahu an at binasa niya ng detalyado ang sulat ni Al-Abbas at idinetalyado rin ni Al-Abbas ang lahat ng nakita niya sa Makkah. So in this situation, nakalagay doon sa sulat din, o sugo ng Allah, kung kailangan mo ako, pupunta ako dyan
ihintayin ko ang iyong tugon. So meaning, yung sulat, magsusulat din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam para tugunan niya kung pupunta sa Makkah, Madina, o makikipaglaban itong si Al-Abbas radiyallahu anhu. Susunod siya, meaning, pagbalik nitong nangangabay niya, susunod siya para makipaglaban. So in this situation, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "O Ubay, huwag mong ipagsasabay ito kahit kanino. Wala mo nang makakaalam. Tayo munang dalawa." At nagpagawa siya ng sulat at pinabalik niya itong taong ito sa Makkah at sinabi niya, "O Abbas, mas mainam na ikaw ay manatili dyan sa Makkah. Diyan ka lang." Meaning, huwag ka nang pupunta rito. Meaning, espiya niya doon eh. Yun ang target ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit hindi niya gusto lumikas si Al-Abbas sa Madina? Dahil ginagawa niyang lookout doon. Kaya kahit anong gawin ng mga Quraysh, nalalaman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon katalino. Pagdating sa diskarte ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, sabi niya, "Kab, wag mong ipagsasabi ito kahit kanino." So nakita mo, isa sa magandang diskarte ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagpapanik. Kahit na sabihin mo nanganganib ang buhay ng mga Muslim, nanganganib ang buhay niya, hindi siya agad nagpapanik. Wag mo muna sabihin, Kab. Bakit? Para makapag-isip ng mabuti ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kailangan hindi magpanik. Sapagkat sa Islam, ang gawaing padalos-dalos, ang gawaing pagpapanik ay gawaing syaitan. That's why hindi ito ginagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapag ikaw ay nagpanik, nagpadalos-dalos, magiging mali ang iyong pasya. Dahil hindi mo pinag-aaralan, hindi mo pinag-iisipan. That's why in also in our Sharia, kahit maalam ka kapag mainit ang ulo mo, hindi ka pinapahintulutan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mag-judge o humatol. Mainit ang ulo mo, para kang wala sa iyong sarili kapag kaganyan, magkakamali at magkakamali ka sa hatol mo. Bagamat kahit hindi ka magkamali, mainit ang ulo mo, ipinagbabawal pa rin niya sa Sharia bilang pag-iingat na humatol ang isang galit na tao. Ganon din kapag ikaw ay nagpapanik, madali kang magkamali at hindi ka makapagdidesisyon ng tama na kung ano ang gagawin mo. Anong diskarte ang dapat mong gawin. Kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, never siyang nagpapanik. At hindi siya natatakot mamatay because ang kamatayan ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos siya ng isang tao ulit. Alamin mo ito, sabi niya, huwag mong ipagsasabi. So bawat tila-sabihan niya, binibili na niyang huwag mong pagsasabi ito. Sabi niya, "Hubal al-Mundir, puntahan mo ang mga taong ito, salubungin mo. Ito yung sulat ni Al-Abbas. Kumpirmahin mo." May tiwala siya kay Al-Abbas, radiyallahu an, pero gustong matiyak ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung lahat ay tama. So, si Al-Mundir, bago siya umalis, binili na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag mong ipagsasabi kahit kanino yan. Okay? Hanapin mo sila, salubungin mo sila, maging espiya ka, tignan mo lahat, ito yung sulat. So, tinandaan ito ni Al-Mundir, ni Hubal. So, nang makita niya ang mga Quraysh, kung ano ang nasa sulat, ganun na ganun. At bumalik siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "O sugo ng Allah, 100% kung anong nasa sulat ni Al-Abbas radiyallahu an, akmang-akmar." So, diskarte yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inalam niya, tiniyak niya, kinumpirma niya, then gagawa na naman siya ng panibagong diskarte niya, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, after this, pinatawag naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Sa'ad. Kumpirmado na. Ayos na. Lahat. Kung nasaan lugar sila, kumpirmado na rin. At lahat na nasa sulat ni Al-Abbas, kung ilan sila, lahat kumpleto. Nandoon na. Alam na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kumpirmado na. Pinatawag niya si Sa'ad at sinabi niya, "Sa'ad, sandali," sabi niya, "mag-usap tayo." Matapos nito, bago ito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bago sila nagsalita, nag-usap, pero sabi niya, "Gusto ko munang ipangako mo na huwag mong ipagsasabi ang maririnig mo sa akin." Bawat nakakausap niya, hindi niya pinasasabi. Bakit kaya? Para hindi maligalig ang mga tao, hindi maguluhan. Simple, tahimik lang, kalmante lang. Sabi niya, huwag mong pagsasabi ito kahit kanino. Ay, nandun yung asawa ni Ka'ab, naririnig. Sabi niya, kumpirmado na ang mga Quraysh. Pinakumpirma ko na kay Hubal na kung saan ay sasalakay sila dito. Ganito ang bilang nila, ganito ang mga kagamitan nila, ganito. So, sabi niya, Sad, anong dapat natin gawin? Maghanda tayo, sabi niya.
Kailangan ba tayong lumaban sa labas o sa loob ng Madina? Sabi niya, sugo na nga, bakit hindi natin ipatawag yung iba para makapagbigay ng opinion? Sabi niya, Saad, wag mo munang ipagsabit to, sabi niya. Maghintay ka. So narinig ito ng asawa ni Kaab, Saad. Sabi niya, lumalis ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala pang opinion, walang nangyari. Pero alam na ni Saad ang pagsalakay ng mga Quraysh. Sabi ng asawa niya, anong sinabi ng sugo? Sabi niya, wala ka na roon, sabi niya. Hindi niya gustong ipasabi. Narinig ko sabi niya. Narinig ko naman sinabi ng sugo, kung ano sinabi niya, hinatak niya. At dinala niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Rasulullah, narinig pala ng asawa ko yung sinabi. Sabi niya, okay, pabayaan mo siya. Huwag niyo na lang ipagsabi. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito hindi nila pinagsabi. At dahil dito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam gusto niyang ingatan ang loob at labas ng Madina. Diskarte na naman Yan ang diskarte na naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gusto niyang pag-ingatan ng mga tao. Bagamat marami pang hindi nakakaalam, gusto niyang ingatan ang mga tao. Ganun siya, ganun ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pinag-iingatan niya, inaalagaan niya kanyang nasasakupan. Kumuha siya ng nagpatrol. Patrol sa labas. At sinabihan, walang dapat makaalam kung bakit kayo nagpapatrol. Natural lang sa inyo nagpapatrol dyan. Alam nila yan. Hindi sila naliligalig. Pero kung sasabihin nyo kung bakit kayo nagpapatrol, baka maligalig. Pagpatrol lang kayo, dating tulad ng ginagawa ninyo. Pero ang pagpapatrol ninyo ay dahil sa pagsalakay ng mga Quraysh. Titignan nyo kung nasaan sila. Papatrol kayo, roronda kayo. Pero huwag nyo itong ipapaalam, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa loob ng Madina, kailangan niya rin ang mayroong nagroronda. Para ang mga tao ay suportahan, bantayan, tiyakin ang kanilang kaligtasan na hindi sila matitiridor sa loob. Kaya meron din sa loob ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito ay nagvoluntary na ang mga ibang ansar. Na kung saan ang nagvoluntary dito, si Usaid, Ibn Khudair, Saad, Ibn Muad, Saad, Ibn Ubada, ito yung mga ansar, taga Madina, at mga iba pa. So nagro-ronda sila 24/7. Palit-palitan, loob ng Madina, labas ng Madina. Allahu Akbar, silyado. Silyado ang Madina sa loob at labas ng Madina, hindi ka basta pwedeng makapasok. Gwardyado. Ganon kasiguridad ngayon ang mga tao sa paraan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita mo diskarte ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, balot na gwardyado ang loob ng Madina, na mayroon sa loob, mayroon pa sa labas. Allahu Akbar. So in this situation, gwardyado ang Madina. Sa bungad ng Madina at sa loob. And almost 24/7, 24 hours, 7 days, nagpapalitan sila ng mga taong nagugwardya. So in this situation, nakapag-desisyon na ngayon, nalalapit na. Marahil sa tansya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga Quraysh, dahil lang araw na nakapag-desisyon na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naipunin na ang mga tao, ansar, at ang mga muhajirun, kasama pa dito si Ubay bin Salul, ang hipokrito. Ang unang hipokrito sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nagtipon sila. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila, pagkatapos niya mag-praise kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi niya, sumulat si Abbas, ang aking tiyuhin, radiyallahu an, na ikinuwento niya kung anong nakita niya sa mga Quraysh. Kinuwento ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, no need to repeat. Hahaba lang ito. Sinalaysay na natin na una kung ilan ang mga Quraysh, anong kagamitan nila. So isinulat yun ni Abbas, sinabi niya sa akin, ngayon sinasalaysay ko sa inyo. At ito ay pinakumpirmado ko. At ito'y kumpirmado nga na papunta sila dito. Sabi niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ano ang maibibigay niyong opinion sa akin? Ansar and Muhajirun. Pero bago yan, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon akong napanaginipan noon sa Makkah. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi ko ito maunawahan maliban sa ngayon. Ngayon ko lang naiintindihan ang panaginip na ito. Kasi alam natin ang panaginip nila ay revelasyon. Pero hindi ko nauunawahan yun, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngayon ko lang nauunawaan ang panaginip kong ito. Dahil revelasyon yan. Ngayon ko lang nauunawaan from Bukhari ito, rahimahullah, this is authentic hadith. Sinabi ng Prophet mga sahaba, ya Rasulullah, sabi niya, ibigay mo sa amin ang iyong panaginip. Sabi niya, ilakad mo sa amin ng aming maunawaan, maintindihan, makapagbigay kami ng opinion. Rasulullah. So sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita ko sa aking panaginip ang isang espada noon. At tinampas ko ito at nabali. Ibig sabihin, mayroon mga pinsala sa atin. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may mga mapipinsala sa atin. Mini sa labanan na ito, mayroong mapipinsala sa atin.
At muli sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inampas ko ito at bumalik sa dati at higit na maganda sa dati. Pagkatapos naman ito, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunod-sunod na ang magagandang mangyayari sa atin. Meaning, lilitaw ang digmaan sa Uhud, mayroong mapipinsala sa kanila. Pagkatapos ito, tuloy-tuloy na ang mga pagpapalang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa panaginip kong yon, nakita ko na may mga kinatay na mga baka. At ngayon nauunawaan ko kung bakit nakita ko sa panaginip, as a revelation to, na kinakatay ang mga baka, meaning may mamamatay ng mga Muslim sa atin. Sa labanang ito, may mamamatay sa atin. Of course, hindi alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung sino mamamatay. Ito yung revelasyon lang. Kaya ngayon niya na ikukwento, naintindihan niya na yung revelasyon. At ang espada ko ay nagkaroon ng kanal bigla sa dulo, na siya namang maglulumbay ang aking pamilya. Masasaktan sila. Totoo naman yun. Dahil maraming pinsala dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Baitul Uhud. Allahu Akbar. Kaya ang mga pamilya niya ay magkakaroon ng kalungkutan. Sabihin natin dahil napinsala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasaktan sila. That is a natural. Nasaktan sila, meaning marahil sa mga kaaway nila ay nasugatan nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dahil sa mga sugat na ito ay kasama silang nalulungkot, nagdadalamhati sa mga pinsala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Masasaktan ang aking pamilya, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit nagsuot ako ng armor noon, sabi niya. Nagsuot ako ng armor noon. Yung armor pa lang yun, ito yung Madina. Meaning yung armor na yan, sabi niya, hindi ako mapipinsala. Dahil naka-armor ka nga naman eh. Ito yung Madina, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning, yung armor na yun nagbibigay ng kaligtasan o shape sa akin. So that's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ang opinyon ko. Kung mananatili tayo sa Madina, magiging ligtas tayo. Dahil sa armor na yan. Meaning, kung lalabas tayo, magaganap yung mamamatay, mapipinsala, masusugatan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, masasaktan ng kanyang mga pamilya, magaganap yon. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang aking opinion, sabi niya, kung mananatili tayo sa loob ng Madina, hindi tayo mapipinsala. At ipinaliwanag ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, dahil hindi nila kabisado ang loob ng Madina. So maaaring maraming nakatago at sila ay maaaring masurpresa. Either na mga bata, matanda, babae, lalaki, maaari silang bumato sa kanila, magiging wala silang laban. So in this situation, hindi rin nila kabisadong mga daan, mga eskinita, maaari talagang mapinsala dito ang mga Quraysh kung sila ay papasok ng loob ng Madina. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Ubay bin Salul, Abdullah Ubay bin Salul, sabi niya, sangayon ako dyan. Sangayon ako dyan, Muhammad. Ang tawag lang niya, Muhammad. Hindi sugo ng Allah. At alam natin sa Baitul Uhud, ilalabas na ang mga hipokrito. Ilalantad niya ang mga hipokrito. Aalisin niya ang kortina na kung saan nakatago ang mga hipokrito ay ilalantad ng Allah subhanahu wa ta'ala in Baitul Uhud. Sinabi lang ito ni Abdullah Ubay bin Salul na siya ay agree kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi dahil tama na ligtas sila sa loob ng Madina. Hindi. Ito ay kanyang pampersonal lamang dahil ayaw niyang kumalaban sa mga Quraysh. Meaning ayaw niya makipagpatayan. Itong si Abdullah Ubay bin Salul. Pero meron silang kasunduan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ipagtatanggol nila ang lupa ng Madina kung papasukin. At yung mga nakikipagbakbakan na nakikipaglaganap o na gumagawa ng kabuktutan sa kalupaan ay pwede nilang pagtulungan. Pero hindi yon ang kanyang plano, ang kanyang layunin. Na sa agree siya, sa loob tayong Madina makipaglaban, hindi. Ayaw niya lang makipaglaban dahil natakot siyang mamatay itong si Abdullah Ubay bin Salul. But hindi pinayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maganap ang digmaan sa loob ng Madina dahil nga ilalantad na niya ang mga ipokrito. That's why, kinuha ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang opinyon ng kanyang mga kasamahan.
Sabi niya, ito ang aking opinion, pero pinagkakalooban ko kayo ng inyong mga opinion hanggat wala namang revelasyon na ibababa sa atin ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahil kung magkakamali ang ating opinion ay tutulungan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung hindi naman, pababayanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa tama tayo at maging matatag, maging matibay kayo sa pakikipaglaban, kayo ay tutulungan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang mga tao noon, alam natin may mga noon 14 years old, pinauwi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto makipagpatayan, umabot na sila ngayon sa obligadong edad. Like for example, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu at iba pa. At yung mga hindi nakasama sa Battle of Badar, sila ang unang nagsuggest, mga bata, mga binata, abila Rasulullah, matagal na naming hinihintay at pinapangarap na kami ay makasama sa digmaan. Ini pinauwi niya kasing iba noon, di pa obligatory. Ngayon, Rasulullah, ay sapat na sa amin na kami maaari makapagdigmaan. Maaari, sabi niyang, lumabas tayo at salubungin natin sila, Rasulullah. Huwag dito, salubungin natin sila. Ay mga bata mapupusok. Kaya isa pa sa dahilan dito kung bakit, Alanos Bes, kung bakit gusto nilang salubungin ng mga ito, ayaw nila yung ipakita ng mga taong Quraysh na sila'y sobrang tapang at maging duwag lang ang mga taong ito ng mga Madina. Ginaganon-ganon lang nila ang mga tao sa Madina. Hindi, ayaw nila mangyari yun. Salubungin sila para ipakita sa mga taong Quraysh na hindi sila duwag, matatapang at papupersa din sila. Yun ang gusto ng mga bata. Kaya kailangan lumabas tayo, sabi niya. Salubungin Rasulullah. Pinilit nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi pa ni Hamza ngayon, radiyallahu an, ang kanyang uncle, o sugo ng Allah, mas mainam sa akin ang hindi tumikim ng pagkain hanggat hindi natin sila kinakalaban sa labas ng Madina. Galit din si Hamza sa mga ito, no? Gusto niya rin, nasalubungin lang mga ito. O nga naman para ba nga namang ginagawa mga bata lang ito sa Madina, pag gusto sasalakayin nga lang naman Parang ginagawa sila mga inutil, mga bata. Ayaw yun ni Hamza. Ayaw ni Hamza yun at mga batang yaon. Gusto nila, salubungin nila ang mga taong ito na ipakita sa kanila, bigyan sila ng takot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mababagsik din pala ang mga taong Muslim na ito. Nalaman nila na parating ang Quraysh, sasalubungin na sila. Allahu Akbar. That's why ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat tama ang kanyang opinion, dahil propeta yan, alam niya yung panaginip, tama yun, na dapat nilang gawin doon sa Madina, pinabayaan niya sila. Dahil sa kanilang mga rason, naiintindihan yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang mga rason kung bakit gusto nilang lumabas, nasasakyan sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ala knows best. So in this situation, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagmakit sa mimbar, sa pulpit, at sinabihan niya ang mga tao. Okay, sabi niya, desisyon, final decision, lalabas tayo at sasalubungin natin sila. Anong nangyari kay Abdullah Ubay bin Salul? Ayaw niya ito. Ayaw niya ito, pero wala siyang magagawa kung siya lang ang kukontra dito. So dito, mag-uumpisa na siyang lalantad ng pagka-hipokrito at mga kasamaan niya. So meaning, hindi naganap yung gusto ni Abdullah Ubay bin Salul. Ang gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilantad sila. Lalabas ngayon ang mga tao sa Madina upang salakayin o harapin o salubungin ng mga Quraysh. Pero alam niyo ba sa Islam, tulad ng mga hipokritong ito, halimbawa, magagapi ang mga Muslim sa Baitul Uhud. Anong sasabihin ng mga hipokrito dito? Sabi nila, kung nakinig sila sa atin, hindi sila namatay. Bawal yun. Kung napagdesisyonan na ang isang bagay tulad nito, alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tama siya. At paglabas nila, alam niya magaganap yung sinabi niya kanina. Pero dahil napagkasunduan na, ibinibigay na nila ang tiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung mangangamatay sila, hindi nila susumbatin yung, kung nakinig sana tayo sa sugo, kasi kayo, nagpumilit pa kayo. Hindi ginagawa yan ng mga sahaba. Hindi dapat ginagawa yan ng Muslim. Tapos na yan. Yun ay gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kapag ang mga Muslim ay nabibigo sa ganito, hindi kayo kasi nakinig kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinilit nyo kasi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam nyo naman, pinagpinilit nyo yan. Pagbibigyan niya kayo kung meron din kayo sapat na dahilan. Hindi ganon. Tapos. Napagdesisyonan. May namatay, may nasawi, alhamdulillah. That is the will of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi katulad ng mga hipokrito. Hindi mo pwede sabihin yung, kung nakinig sila, walang namatay. Kung saan nandito sila, baka ligtas sila. Pasubali, hindi po pwede sa atin ang mga pasubali sa ating mga pananampalataya pagdating sa mga maling pasubali na ito. That's why, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nung siya'y mag-armor na, so din siyang armor, hiniram niya ito sa isang sahaba na sinabi ko nakaraan,
nakuha sa Samsam, hiniram ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nakalagay sa harap, likod din to. Meron din siyang helmet dito. At yung helmet niya parang may patilya na bakal dito. Babaon yung isa dyan sa pisngi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tatama pa yung pana, lulusot sa bibig ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Talagang maraming pinsala dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya masasaktan ang kanyang pamilya. So in this situation, nag-armor siya. In this situation, habang nag-armor siya, tinutulungan siya ni Umar at ni Abu Bakar radiyallahu anhuma na isuot ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong si Sa'd ibn Mu'adh and Usad ibn Udair radiyallahu anhuma, pinuntaan yung mga binatilyo, yung mga hindi nakasama sa Baitul Badar na pinilit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, alam nyo, sabi niya, mas may karapatan na sundin natin ang opinyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil yan ay isang revelasyon. Alam niya yung tama, ngunit pinilit niyo siya, pinagbigyan kayo. Sabi nila, nag-decide sila, okay, sabi nila, kung ganun na lang ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yun na lang ang sundin natin. So in this situation, lumabas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, naka-armor na, naka-espada na. O sugon lang Allah, sabi ng isa sa kanila. Sabi ng mga taong ito, kung ano na lang ang gusto mo, yun na lang ang masusunod. Kung gusto mo dito sa Madina na lang tayo. Anong sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapag ang isang sugo ay nagsuot ng kanyang pandarigma, armor o kanyang espada isinaksak, kailanman ay hindi na mag-uubad dito hanggat hindi maganap ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning kaduwagan yan. Nakasuot na ito, ready na. Kailangan na lumabas tayo. Hindi na pwedeng i-atras yan. Meaning kasi kapag inubad mo yan, yan ay nagpapakita ng pagkatalo at kaduwagan. Kaya hindi ginagawa yan ng mga propeta na kapag naisuot na ang kanilang mga panlaban, pandigman at mga kanilang espada, never na nilang huubarin yun. Maliban, maganap ang gusto ng Subhanahu wa Ta'ala kung sino ang mamamatay sa magkabilang panig. So that's why wala nagagawa ang mga taong ito, kundi sila ay lalabas at nag-prepare na sila, pinaprepare na sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dinivide niya, almost 1,000 rito, ang mga Muslim. I-divide niya ito sa 3. Yung Muhajirun, naglakbay mula Makkah to Madina, ang kanilang commander dito, ang kanilang leader ay si Mus'ab ibn Umair. Yung sa mga Ansar, sa mga Aus, ang leader nila ay si Usaid bin Hudayr. Yung sa mga Ansar naman, at Ansar na Khazraj, yung kanilang leader ay si Hubab bin Al-Mundir. So meaning sila ang naglilid, namumuno sa 3 division na ito. At nagtalaga ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 50 horsemen. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, 50 lang mga gabayo, no? Tapos yung mga naka-armor niya, 50 rin. 50 lang. Sa mga kalaban, 700 yun. Sa kanya, 50 lang. Kabilang na dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Ibn Mubuktum, ito'y bulag, siyang mananatili sa Madina para magpatuloy sa gawain ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-imam, magsala doon, naggabayan yung mga tao doon. So meaning parang kasama din sa jihad dito dahil may exemption siya. So in this situation, 3 division, lalabas naman sa Madina. Sasalubungin nila ang mga Quraish. Itong si Sa'ad, 2 Sa'ad, alam niyo ba ang trabaho nila habang naglalakad yung 3? Right flank, left flank, at saka yung sa center. Sila ay gumaganyan sa harapan. Yung 2 Sa'ad, radiyallahu anhuma. Sila yung tumatakbo sa harapan na gumaganyan abang papunta naman yung mga kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning, gwardyado sila. Gwardyado sila. Malayo pa, malayo. Ibig sabihin, hindi sila nakatabi. Malayo pa sila nakaganyan. Malayo pang mga Muslim nakaganyan sila sa harapan. Para ang mga Quraysh, kung makikita ito, may mga gumaganyang kabayo, sinyalis yan na nakahanda ang mga kaaway ng mga Quraysh. Yun ang trabaho ngayon ng 2 yaon. At nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam pagdating nila sa Al-Wada Mountain, may mga kabayuhan din doon na nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kompleto sandata. At tinanong ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula pala ito sa mga Hudyo, mga Khazraj, mula pala sila, mga allies ng Hudyo, mga kaalyado ng Hudyo from Khazraj. Itong mga tao pa lang ito. Tinanong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sino sila? Ya Rasulullah, sila yung mga Khazraj. Gusto makisama sa atin sa pakikipagdigmaan sa laban sa mga kalaban ninyo. Siguro gusto nilang buti. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muslim ba sila? Hindi. So hindi ko kailangan ng tulong ng mga yan. Wala naman akong mga kasunduan sa mga yan. Hindi ko kailangan ng tulong nila laban sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan na ito. Sabihin mo sa kanila na hindi ko kailangan ng kanilang tulong. So pinaalis sila, hindi sinama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, in this situation, Quraysh papunta ng Madina.
Hindi nila alam ang mga Muslim lumabas ng Madina papunta naman sa mga Quraysh. Alhamdulillah, at ito ay pagpapatuloy natin inshallah in next topic natin inshallah. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.